Sa planeta ni Kaio-sama, nag-aalala si Yamcha na baka mapatay si Piccolo sa laban at hindi na sila mabuhay pa. Samantala, wala pa rin tiwala kay Piccolo sina Krillin at Vegeta pero si Gohan ay napansin na may kakaiba dito. Si Goku naman ay napagtanto ng si Piccolo ang dumating. Sinimulan na ni Piccolo at Frieza ang kanilang tunggalian at parang patas lang sila sa lakas. Hindi makapaniwala si Gohan na nakakayang makipagsabayan ni Piccolo kay Frieza. Nakapagbitaw si Piccolo ng ilang magagandang suntok pero nabawian siya ni Frieza. Inipit siya nito sa isang bato at binomba ng mga energy blast. Gayunpaman, lumabas si Piccolo mula sa usok na parang walang nangyari. Hindi pa rin kumbinsido si Vegeta na matatalo ni Piccolo si Frieza kaya sinubukan niyang tumakas. Kaso madali siyang naabutan ni Frieza. Inasar siya ni Frieza na duwag at sinuntok pabalik sa mga bato sa ibaba para pansamantalang hindi siya makagalaw. Pagkatapos nun ay ipinagpatuloy na ni Frieza ang pakikipaglaban niya kay Piccolo. Habang nanunood mula sa likod ng bato, napagtanto ni Dende na si Nail at Piccolo ay iisa. Nagpatuloy ang mainit na laban ng dalawa, hanggang sa mapunta ang laban sa ibabaw ng tubig at mahawakan ni Frieza si Piccolo sa ilalim nito. Natakot si Gohan nang lumabas si Frieza na mag-isa mula sa ilalim ng tubig. Sinabihan ni Frieza si Gohan na huwag mag-alala dahil ayos lang si Piccolo. Paglabas ni Piccolo mula sa tubig ay agad itong pinatamaan ni Frieza ng energy blast. Sinundan pa ito ng death beam ni Frieza para tuluyan ng tapusin si Piccolo. Ganun pa man ay hindi nagtagumpay si Frieza dahil muling lumabas si Piccolo mula sa mga durog na bato nang wala man lang pinsala. Dahil dito ay lumakas ang loob ni Krillin na sumali sa laban pero agad silang pinigilan ni Piccolo at muling pinaalalahanan na siya na ang bahala kay Frieza. Nainsulto si Frieza at umatake. Ganun pa man hindi ito nakatama kahit isa at tinawanan ni Piccolo. Biglang nag-iba ang boses ni Piccolo at agad itong nakilala ni Frieza bilang si Nail, ang Namekian na nakalaban niya bago si Piccolo. Dito na ibinunyag ni Piccolo na silang dalawa ni Nail ay nagsanib at nasa iisang katawan na ngayon. Pinatunayan ito ni Piccolo sa pamamagitan ng pagpapakita ng kanyang tunay na lakas. Pagkatapos ay ginamit niya ito para bugbugin si Frieza. Nakabawi si Frieza at gumamit ng malaking energy beam, ganun pa man nagawa itong maibalik ni Piccolo at dinagdagan pa ito ng malakas na energy blast. Nagulat sina Gohan at inisip na tapos na si Frieza, gayon pa man nang mawala ang alikabok, nakita nila na naharang pala ni Frieza ang atake sa huling sandali, galit na galit si Frieza at sumumpa na papatayin niya si Piccolo. Sumugod si Frieza at binugbog ng matindi si Piccolo. Matapos makita ang pagkabugbog ni Piccolo ay nagsimula ng magpanik ang lahat. Ilang saglit pa ay bumangon na si Piccolo pero sa pagkakataong ito ay nagtamo na siya ng mga pinsala. Tinawanan ni Frieza si Piccolo at tinanong kung handa na ba siyang harapin ang kanyang kamatayan. Bilang tugon, tinanggal ni Piccolo ang kanyang mga pabigat na damit at muling hinamon si Frieza na maglaban. Mas lalo pang itinaas ni Piccolo ang kanyang lakas at sobrang ikinagulat ito ng lahat. Pagkatapos magpalakas ay inatake na ni Piccolo si Frieza ng sunod-sunod. Sa kasamaang palad ay hindi pa rin sapat ang mga atake ni Piccolo para tuluyang mapabagsak si Frieza. Sinabi ni Frieza na hindi siya matatalo ni Piccolo dahil sa kanyang sikreto. Ibinunyag ni Frieza kay Piccolo na mayroon pa siyang dalawang anyo na mas malakas. Kumpiyansa pa rin si Piccolo na matatalo niya si Frieza kaya pinayagan niya ito na magbagong anyo. Nang maabot ni Frieza ang kanyang pangalawang anyo ay mas lalo itong lumakas at pumangit. Nabahala ng husto ang grupo ni Vegeta at ganun din si Goku na naramdaman rin ang pagtaas ng lakas ni Frieza. Maya-maya pa ay nagsimula ng umatake si Frieza at sinubukan itong gamitan ng bilis ni Piccolo. Ganun pa man ay hindi nagtagumpay ang estratehiya ni Piccolo dahil hindi lang pala lumakas si Frieza kundi bumilis din. Napansin ni Vegeta si Dende sa lupa at naalala kung paano nito pinagaling si Gohan. Nagbigay ito ng ideya kay Vegeta. Sa laban, sinubukan ni Piccolo na atakihin si Frieza pero nabugbog lang siya nito. Maya-maya pa ay nagdesisyon na si Frieza na tapusin ang laban at walang awang pinaulanan si Piccolo ng mga crazy finger beam. Hindi na nakatiis si Gohan at galit na sinugod si Frieza. Susunod sana si Krillin pero pinigilan siya ni Vegeta na gustong magpabugbog sa kanya. Sobrang naguluhan si Krillin. Sinipa ni Gohan si Frieza pero nakaiwas ito. Ganun pa man hindi pa rin nagpapigil si Gohan at gumamit naman ng Wild Rush Blaster laban kay Frieza.
Halos maitulak ni Gohan si Frieza sa lupa, kaso naubusan na siya ng lakas sa huling sandali kaya naitulak ni Frieza pabalik sa kanya ang atake. Ginamit ni Piccolo ang kanyang natitirang lakas para harangin ang pagsabog at mailigtas ang buhay ni Gohan. Sumabog ang malakas na atake ni Gohan sa kalangitan at kumalat sa buong paligid. Nagtaka si Frieza sa lakas na pinakita ni Gohan at nagsimulang magsuspecha na isa rin itong Saiyan. Iniisip niya na baka anak ni Raditz si Gohan dahil medyo magkamukha ang dalawa. Sa kabilang banda, hindi na alam ni Gohan ang susunod na gagawin dahil naubos na ang kanyang lakas. Samantala, sinabi muna ni Vegeta kay Krillin na lumalakas ang mga Saiyan kapag napunta sa bingit ng kamatayan, para maintindihan nito ang kanyang plano na magpabugbog hanggang sa malapit na siyang mamatay, nang sa ganun ay mapagaling siya ni Dende at madagdagan ang kanyang lakas. Biglang pinutol ni Frieza ang pag-uusap ng dalawa at sinabi sa lahat na gagamitin na niya ang kanyang huling anyo. Nang magsimula ng magbagong anyo si Frieza, pinilit na ni Vegeta si Krillin na gawin ang kanyang plano. Matapos ang ilang sandaling pag-aalinlangan, napilitan na si Krillin na paputukan ng energy wave si Vegeta sa tiyan na ikinagulat ni Gohan at Piccolo. Nagsimula ng maging delikado sa kanilang pwesto dahil sa enerhiya na inilalabas ni Frieza kaya nagpa siya na silang lumayo. Nang makita ni Gohan na malubha ang kalagayan ni Piccolo ay naisip niya na ipagamot ito kay Dende, na sa mga sandaling yun ay nilapitan ni Vegeta para utusan na siya ay pagalingin. Kaso dahil inubos ni Vegeta ang isang buong nayo ng mga Namekian ay hindi pumayag si Dende at iniwan na lang ito para mamatay. Patungo sina Gohan at Krillin kay Dende nang makita nila itong lumilipad habang si Vegeta naman ay naiwang nakahandusay. Nagpunta si Dende sa kinaroroonan ni Piccolo at pinagaling ito. Pagkatapos nun ay sinikap nila na kumbinsihin si Dende na pagalingin din si Vegeta, habang nag-aalinlangan pa rin si Dende. Natapos na si Frieza sa kanyang pagbabagong anyo. Dahil sa sobrang takot kay Frieza ay napilitan si Dende na pumayag at iniwan ng iba para pagalingin si Vegeta. Kaso matapos niya itong pagalingin ay sinipa siya nito dahil sa kanyang pagtanggi nung una. Samantala, tuluyan nang nawala ang usok na bumabalot kay Frieza at nakita na ng lahat ang bago nitong anyo. Sinabi ni Krillin na mukhang hindi naman malakas ang bagong anyo ni Frieza, pero agad siyang kinontra ni Piccolo na sinabing nararamdaman niya na sobrang lakas na ni Frieza at kahit pagtulungan pa nila ito ay hindi ito magagalusan. Naramdaman din ni Kaiosama ang bagong lakas ni Frieza at nagpanik. Sinabi niya na hindi maaaring masakop ni Frieza ang buong universe at umasa na lang na sana ay mapigilan pa ito ni Piccolo. Samantala, biglang pinatay ni Frieza si Dende gamit ang Death Beam. Lumalabas na nalaman na ni Frieza na si Dende ang nagpapagaling sa lahat kaya ito ang inuna niyang patayin. Biglang nawala si Frieza at lumitaw sa likod ng grupo ni Gohan. Galit na galit pa rin si Gohan sa ginawa ni Frieza kay Dende kaya sinugod nila ito ng sabay-sabay. Sa kasamaang palad ay wala man lang sa kanila ang nakatama kay Frieza na biglang nawala. Nang magpakita si Frieza ay si Gohan naman ang pinatamaan nito ng Death Beam. Buti na lang ay may sapat na bilis si Vegeta para mailigtas si Gohan mula sa atake. Nagtataka si Piccolo kung paano nakikita ni Vegeta ang pagkilos ni Frieza na mas mabilis pa sa liwanag. Nagulat sila nang sabihin ni Vegeta na nakakuha siya ng bagong lakas at haharapin niya si Frieza nang mag-isa gamit ito. Mayabang na tumayo si Vegeta sa harap ni Frieza at idineklara na siya ay isa ng Super Saiyan. Tinawanan siya ni Frieza pero imbes na mainis ay pinakita na lang niya ito sa pamamagitan ng pagpapalakas. Nagtataka si Piccolo kung paano lumakas ng ganun si Vegeta kaya sinabi sa kanya ni Krillin ang sikreto ng mga Saiyan. Nagpatuloy si Vegeta sa pagpapalakas hanggang sa maabot niya ang maximum ng kanyang lakas. Kaso matapos nun ay minaliit pa rin ni Frieza ang lakas ni Vegeta kaya sinabi nito na hindi pa yon ang tunay niyang lakas. Nang tinawag na bobo at mahina ni Vegeta si Frieza ay pumayag na ito na harapin siya sa isang seryosong laban. Sinimulan ni Vegeta ang kanyang atake sa pamamagitan ng paghagis ng bato bago sumugod ng agresibo. Natutuwa na sana sina Gohan at Krillin pero biglang sinabi ni Piccolo na hindi pa sapat ang lakas ni Vegeta para talunin si Frieza. Pagkatapos nun ay nakita nga nila na madali lang naiwasan ni Frieza ang huling atake ni Vegeta. Dito na tuluyang na-realize ni Gohan na wala talaga silang pag-asa na matalo pa si Frieza. Habang si Vegeta naman na sinampal ng katotohanan na hindi pa rin pala siya isang Super Saiyan ay napatulala na lang sa takot. Inalala ni Vegeta ang mga nangyari at na-realize niya na wala palang tumama sa kanyang mga atake kay Frieza. Sinabi sa kanya ni Frieza na harapin na ang katotohanan na hindi siya isang Super Saiyan dahil ito ay gawa-gawa lamang.
Tumanggi siya na tanggapin ang sinabi ni Frieza at umatake ng galit na galit, maya-maya pa ay lalo pang mas pinatindi ni Vegeta ang kanyang pag-atake. Ganun pa man ayon kay Piccolo ay wala itong saysay dahil madaling nahuhulaan ni Frieza ang bawat pag-atake ni Vegeta. Iniwasan ni Frieza ang mga atake ni Vegeta at lumitaw sa harapan nito, ganun pa man ay tumangging sumuko si Vegeta at lumipad sa langit para pakawalan ang pinakamalakas niyang atake. Kaso sinipa lang ni Frieza ang atake pabalik kay Vegeta na nagawa namang makaiwas. Sumabog ang atake sa kalangitan at sa sobrang lakas ng pagsabog nito ay sandaling binalot ng liwanag ang buong planeta. Pagkatapos nun ay sinabi ni Frieza na masyado na siyang maraming sinayang na oras kaya tatapusin na niya ang pakikipaglaro kay Vegeta. Hindi na makagalaw si Vegeta dahil naubusan na siya ng lakas at umiyak na lang. Inatake ni Frieza ang iyakin na si Vegeta gamit ang ulo at sinipa papunta sa tubig. Pagkatapos nun ay hinawi ni Frieza ang tubig para mahanap ang lumubog na si Vegeta. Nang mahanap niya si Vegeta ay kinuha niya ito at walang awang pinahirapan. Tumilapon si Vegeta sa kinatatayuan ng grupo ni Gohan, sinundan ito ni Frieza at doon ay muling marahas na pinahirapan. Sobrang natatakot si Gohan kay Frieza kaya hindi nila magawang tulungan si Vegeta. Samantala, nag-aalala si Goku sa tuloy-tuloy na pagbaba ng enerhiya ni Vegeta nang biglang marinig niya ang medical machine na tumunog. Agad niyang winasak ang pintuan ng medical machine at lumabas dahil natapos na ang kanyang pagpapagaling. Sunod ay winasak naman niya ang bubong ng spaceship para makalabas. Habang nakatayo sa ibabaw ng spaceship ay naramdaman niyang nadagdagan ang kanyang lakas at hindi siya makapaniwala.